Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, April 23, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz. Good morning! Dito, Yes! Joel Laksamana, andun. Ayan. Good morning sa inyo. Mapapanood, mapapakinggan ang karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Pang iOS, pang Android. Pwede yan. Live din tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, heart. Text line 0999-3766768. Ulitin ko ba yan? Yes. Pwede. Yes. 0999-3766768. Makialam po sa ating mga pinag-uusapan. Mahalaga ang inyong mga opinyon. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Pero sa Signal, Cable, Channel 24 yan. Sa TV Plus, Channel 27. At sa GMA For The Box, Channel 25. Good morning. Good morning. Batiin ko ulit ng happy birthday si Rafi Garcia. Yes, si Rafi. Pare, kaibigan natin yan. Rafi Garcia. Yan. IT yan. Oh, si... Oh, Tinding celebration. 80 na siya, 80. ay, nasa na yung Yan pansit? po ang Ito naman katunggali natin sa mga karaoke. Oh. Yeah. Eh, May pansit ba darating? tinext ko nga eh. Wala. Si Rafi. Walang pansit. Baka nasa Africa ka na naman at palaging nagpupunta sa Africa to eh. US din, dahil sa Rotary. Rotary. At saka ito, kasi ito mahilig sa, sa hunting lahat, etc. Ganun eh. Ano yan eh? Songer din eh. Songer. Kamukha din ng karambola yan. So. Kalaban mo sa ano yan? Mike. Meron akong babatiin, hindi birthday. Actually, pinag-uusapan namin kong Jonah to eh. Kasama ko kahapon dahil nag-launch sila na isang real estate project sa Binyan, Laguna. Si Alfred T. ng Federal Land. Oh. At si presidente niya, si Tommy Mirasol. Isang Good morning. high-end Meadowcrest, Heartwood Saan Village in sa Meadowcrest, Laguna? sa Binyan, Laguna, malapit sa Calak. So, pero yun na nga, sabi ko nga kay Kong Jonat, kausap ko si Alfred, tsaka si Tommy, sabi ko, dapat pumasok din kayo sa low-cost housing para sa ating mga mamayan. Ang sabi ni Alfred, meron daw, hindi, tumutulong kami sa pamahalaman, gobyerno, nagbibigay kami na sa pondo ng housing. Para, sabi nga ni Kong Jonat, mas maganda niyan, makipag-joint babanggitin ko sa kanya next time to see him. Makipag-joint venture kayo. Makipag-joint venture kayo doon sa talagang nasa low-cost housing. Alam niya kung anong ginagawa. Na maganda. Oo.
Meron ganun eh. Oo. Ano ba naman makipag-joint venture kayo kay Mr. Kaibigan ni Paring Conrad? The one who gives all of the basketball, UP basketball funds. Si Hindi, wala na siya doon eh. Hindi, pero Yung kumpanya nila, Yung pero kumpanya nila. Pero maganda yung sinasabi mo kung Jonathan para malaman nila, Alfred. Isang project, maliit muna. Para isang tangible project na, okay, ayan, nagkaroon ng housing. Itong klaseng middle class or low-cost housing na maayos. Na maayos. Kasi yung mga low-cost housing na nakikita natin ngayon, kagaya na nangyayari doon sa Bulacan, nagka-problema nga eh. Wala nga gustong tumira doon. Wala namang kaso sa mga high-end enclaves near sa Laguna o sa... But sana meron din component sila na ganon. Hindi puro CSR yun naman. But thank you very much dun sa event niya kahapon. Kailangan din baguhin ang Sistema. ang pagtingin natin sa housing. Ang problema kasi, yung mga poorest 30%, they cannot afford to buy. Precisely. So kung ang itatayo mo low-cost housing, tapos ibebenta mo, hindi po makakabili yung mga talaga nangangailangan. Kailangan. Okay? So anong dapat gawin dyan? Matagal na natin na advocacy yan, socialized housing na rental. Socialized housing na parang sa Amerika, public housing. Rentals. Pwede naman silang magtayo nun eh. Kaya. Ba't hindi sila pwede? In Bakit? city, pwede yun. Bakit low-cost Kasi housing? ang nasabi sa akin ni Sir Alfred nung nagla-lunch kami, understand, Joel, when we buy a piece of land, of course, we think of the best uses of this land. Not necessarily low-cost housing. Immediately, naiisip namin ano yung Profitable, siyempre. Profitable. Naiintindihan mo. There's no quarrel with No, that. ako hindi ko naintindihan yun. Hindi mo naintindihan yun? Hindi ganun ang real estate dapat. Ang real estate, bibili ka ng malaking lupa. Tapos lahat yan mamahalin. 48 hectares. Hindi mamahalin lahat yan. Kaya nga po mixed use eh. Yan ang itinutulak ng mga urban planners ngayon. Na mawala yung mentalidad ng mga real estate. Na kapag bumili sila ng lupa, yan high-end. Hindi ganun dapat. Makes sense dahil sabi nga ni Kong Jonat sa atin, lahat tayo ganyan Mixed mag-isip. use yan. Mangyayari na paliligiran. Papaligiran ka ng mga wala. Wala. Maya, our societies, Wala yun. trouble. If you're talking only about enclaves and not a total community, nandun doon. So meron ka doon pang socialized housing, Yun ang sinasabi. doon titira yung mga maninilbihan. Sa iyo. Doon sa mga kumpanya. Yes. Sa titira yung mga maintenance people, maintenance guys. Sa malayo. Right. Bago makarating sa'yo, ubus na yung sahod niya. Namatay na yun. Hindi, tama ka. Ganun na yung sinasabi ng mga urban planners. Pero, hindi na pwede yung bibili ka ng lupa tapos parang babanguran. Enclave. Magiging enclave, wala yun. ayon kay Secretary Jerry Acusar, they are going to build how many million? Naniniwala ka pa ba doon hanggang ngayon? Yan yung plano yan yung nasa Hindi, pero ganito. Magdadalawang taon na siya. Meron ka na ba narinig? Ngayon, Na itayo. ang sinasabi Groundbreaking. Groundbreaking, okay. Ang sinasabi nga natin, dito dapat nagkakaintindihan ang government at saka yung mga developers. Yung sinasabi ko kanina kay Joel Paring Conrad, ganito, itong mga areas na ito ang pupuntahan natin for agriculture. Huwag kayo mag-develop dyan ng mga townships na parang nasa Makati kayo. Agriculture nga ito eh. Di ba? Dito, ang workoutin natin ganitong sistema. At maglalagay ng transport system, ganito, ganyan, etc. Kasi pag hindi mo pinagsama-sama lahat yan, you will be obliging yung mga developer or you will be obliging yourself na magtayo ka ng transport system na hindi naman talaga pan-transport system yun in the first place. Gaya na nangyayari dyan sa Arca. Isipin mo, binili mo yan, ngayon ino-oblige mo ang gobyerno, idaan mo magtayo ng mga infrastructure. Patay na. Hindi naman oblige, pare. Hindi naman pinilit. Hindi. Voluntary ng DOTR na nag-U-turn yung subway project papunta doon sa Ayala real estate. They were Nakita ng gobyerno, they saw the light. yan. Na kailangan na mag-U-turn. Maganda. Maganda mangyari pag nag-U-turn ka dito. So hindi inobliga. Hindi. Public-private sector partnership. Yeah. Yan. Happy birthday muna Okay. kay Anyway, Andrea Uipe. Kaibigan natin to. Ano to, mga sinape?
mga pamilya pe. Ito, happy birthday sa iyo, tsaka si Art, kaibigan natin, Art W. Happy birthday sa inyo. Eto, siyempre, gustong-gusto nyo marinig to. Yan. Yang nasunog daw, 11. Nagulat kami. Na nung kotse hapon dyan sa NAIA Terminal 3. Ano ba yung Terminal 3? 19. Yan po yung sa tapat ng Resorts World. Resorts World. Na dapat yan ang sagot. Very controversial tong Yan Terminal ang sagot 3. sa... Sagot noon Sa- sa airport. Imbes na bagong airport, bagong terminal ang itanayo. Yan nga po, Terminal 3. Oo. At napakatagal bago natin nagamit yan. At ngayon, nagkaroon daw na sunog doon sa parking. Dalawang parking Area. yan Isa yung parking dun sa malapit sa terminal mismo. Isa yung parking na private parking na parang pinarentahan somewhere. Doon nagkasunog. Doon. At ang grass fire daw. Yes, grass Nakakapagtaka fire. to. Talagang grass fire yun. Grass fire, maiksi lang ang mga damo eh. Hindi ho nagra-grass fire ng ganyan. So, sa akin, May nangyari. ano to, knee-jerk, etong sinasabing cause. Ang iiksi nun damo ron. Ang nagra-grass fire po, yung mga talahib na natuyo. Meron din. Kaya lang, very limited. Meron din sila. Pinakita kahapon Pinakita. Kung grass fire yan, ba't masusunog yung kotse? Sama na doon. Nabot yung Nabot yung mga... Yun na nga, may pinagsimulan yan. May pinagsimulan. Meron. May nagtapon siguro, sigarilyo dyan, or Whatever. Oo. 19. Alam nyo nang mainit ngayon eh. 19 na sasakyan na hindi alam kasi yung iba doon mga long-term parking kasi iniiwan nila tapos lumilipad na. Baka hindi alam Hindi nila mga ginamit may-ari. yung park and ride. Hindi Doon sila nila nag-park. Sandali lang yung sunog eh. Sandali lang yung sunog. Ano ba to Terminal 3 na to? Talagang may kamalasan na. Parang ganon. Parang ganon yung Terminal 3 na yan. Okay. Ni-research ko yan pare. Hindi raw talaga nagkakaroon ng yung mga ganyan, yung lawn. Yung lawn, maiksi po na damo yan. Ganon din doon sa Halos parking. Bermuda. Hindi. Ang dami kong tinignan na website, hindi raw nangyayari yan. Yung bushfire, yan nangyayari yan. Meron ngang nangyari na, ewan ko kung nakita niyo yung video, sa golf course. Pero sa labas na ng golf course, nasunog yung mga damo. Matataas yung damo eh. Nasunog, siguro may nagsisiga ng basura. Yan, yung sa rough siguro. Pero sa labas ng course, sa labas, okay. tumawid ng bakod. Nasunog ngayon yun. Tatawid talaga yun. Ay, di ba? Tatawid Yun, talaga. yun yung nakita ko eh. At nakita na natin naging problema doon Tignan mo, hindi kaagad nakapasok yung mga bombero. Oo. Traffic Nag-traffic. Ito po. Tsaka wala silang automatic. Wala, layo. Parking Parking. So, ang lesson natin dyan. Open parking na nga yan eh. Open parking. Well, talaga mainit ngayon. I mean, Yun, mag-ingat. even ito may balita sa Ligao City, Albay, wildfire broke sa upper portion ng Mount Asog. Pwede mangyayari Tapos nasunog tuloy yung simbahan, may historic. Yes. Oo. Isabela Province. Iba pa yan. Din. Isa pa yun, historic church. Tapos Doon naman sa Mount Asog, yung nasunog po, yung kumbaga, yung mga tanim. Pero dito sa Isabela, yung sa Iriga City, ano lang yun forest fire. Kumbaga bushfire. Dito sa Iligan City, sa Isabela, meron pong historic church na tinamaan, nasunog din. At ang sabi nila yan, sa sobrang init. Yun na nga, rising heat levels due to El Nino weather phenomenon. Various parts of Mindanao, Visayas, ang ano ngayon, di ba? Mabigat. Tawag dito under threat. Wildfire. Isang LGUs, tinigil nila yung mga mountain adventures, camping. Kasi, malay mo nga, itsahan nga sigarilyo o apoy, yung siga na napabayaan. Minsan, ganun nangyayari yun Yung sinasabi mo sa golf course, nangyayari yun Basura Basura, may nagsiga ng basura. Isang alipato lang yung lumipad doon.
Di ba? Yung meron pang, kumbaga, may apoy pa. Lumipad lang yan. Oh, Ayun na, abutan ka na nun. pero Mag-ingat. Oo. marami na rin po local governments declared state of calamity. Okay. Napakalawak na raw ng mga losses sa kanilang agriculture dahil dito sa El Nino phenomenon. Iloilo City Council, okay, nag-ano na yan. Cotabato, Malang ba yan? Malang? Mlang. Mlang. Oo. Kina Secretary Piñol. Maguindanao del Sur. Entire province po. Okay? Ang dami na po mga LGUs nag-declare na state of calamity. Negros Occidental. Yan. Okay. So, hindi pa po tapos itong El Nino. Ang worst is yet to come, sabi po ng Pag-asa. Ngayong Mayo daw. Okay? Eto, yung kapitbahay ko hanggang ngayon, ginagawang walis ng tubig. Ayan. Nakita mo na naman. Walang panay naman na sabi ko, pare, may El Nino. Tatawa na naman. Tuloy-tuloy daw po, bumabagsak ang mga tubig sa mga dam. Yung pinakita mong photo, yung sa Pantabangan. Lumabas na yung Yung lumubog na taon. lumabas na tao. Sabihin, ang laki po na tubig na nawala. Tuloy-tuloy din daw po ang Angat Dam. Yung Angat Dam, nakakatakot. But dito, teka naman, Ang normal level po ay sobra na 20 meters 20 lower. meters below eh. So, Below the normal level. Nako, so, delikado na yan. Kanya ang Pag-asa daw po, closely monitoring. kasi pag bumaba pa yan, kasi malapit na to sa 180 eh. Pag Yun ang dangerous. Wala na tayong tubig But sa... here's the funny thing, ang akin more alarming, yung National Water Resources Board, Yes? sila yung malakas ng loob magsabi na, pero malayo pa yan, hindi pa magwo-water rotation ng mga sa Maynila. And that's because they don't want to sound alarmist. But here's the thing, that guy, hindi niya masasabi yun dahil hindi sila magkocontrol kung paano Lalabas yung tubig. o i-distribute yung tubig sa city. Especially pag 48 cubic meters per second na lang. Kasi ngayon, sa 50 pa rin. Nagsasalita po si Pag-asa Administrator Nathaniel Servando. Oo. Hindi pa raw po magwa-water rationing. Sino ka to say Hindi that? siya, ang magsasabi niyan yung concessionaires. Kayo, tagabigay lang ng tubig mula Angat. Hindi, Pag-asa nga to eh. Anong kinalaman mo sa water Pag-asa, distributor? yun yung issue Pag-asa ka lang eh. Oo. You don't talk about water rationing or power outages dahil Pag-asa ka. Saka. Di ba? Kung sino-sino kasi nagsasalita rito, kaya lito-lito na tayo. Anyway. Ang magsasalita po dyan, ang National Water Resources Board, kung anong gagawin, kung sakaling dumating tayo doon, sagad na, said na ang ating tubig dyan sa Angat. Okay? Yan, El Nino, talagang mainit. Meron po mga protocols na sinusunod dyan. Okay? So, useless yung salita ng Pag-asa na malayo pa tayo sa water rationing. Useless yun. Huwag niyo pansinin yun. Makinig kayo doon sa totoong National Water Resources Board. Okay? Kaya, basta ang best step Pag-asa, dito, pag-aralan niyo yung weather. dahil mainit ang weather, magpalamig. Kaya nga maganda tong statement ni VP Sara Duterte, pinapalamig niya yung issue ng kanila ni First Lady. Wala kang laban doon. Wag na natin. Hindi, Sinasabi ko nga sa mga tao. Yan wag na natin pag-usapan. Ang layo po sa problema natin yan. Personal nila anyway, yan. sa kanila yan. Sila yan. Sabi kasi ni Sara, wala naman daw kinalaman yung personal feelings ni Lisa sa kanyang mandate. At saka mag-uusap na lang daw sila ni Marcos. Okay lang yan. Okay na yan. That's it. Huwag na think ninyong period palaki. na yan eh. Period na dapat yan. Pero hindi kasi meron mga tao sa social media, Sol. hindi, kumikita. Oo. Kumikita. Ayun. Both sides.
Gusto nilang pag-usapan Okay, yan. both sides. Gusto nila pag-usapan yan dahil meron silang ganansya. Sinabi na naman ni VP, mas maraming ibang problema kung sa yun ang Eh, yun rin naman ang sinasabi ni Marcos, yun din. Kasi ako sa akin, yung mga interview na ganyan, di naman dapat pinapatulan. At ka mag-i-interview na. Ano, entertainment? Inday Badida. Pero alam mo, Solis? Ganun style ba yung interview na yun? Ano kinalaman nun sa El Nino at sa pero ang akin, Rice? ito, pare, lang. Kung nanonood ka ng Disney ngayon, may isang series dyan na popular, yung Shogun, pare. Doon, pagka sumama ang loob sa'yo ng isang opisyal at agad-agad yung mga Hapon, obviously sila doon arigato, kusay pa basta whatever, nagsusuri ka agad para hindi ka agad uminit. Pero dito, kay BP Sara, yung sorry po kung na-offend kayo, pero sige, mag-uusap na lang kami ng asawa mo. That should end the whole thing. Oo, pero ng akin hindi po pwedeng she takes a page from Toranaga Sanin. Sabi, ay, pasensya na po at hindi po ako tumatawa. Hindi wala sa culture natin. Wala sa culture natin. Hindi, ang ngayon kasi, para talagang right and there, tapos na. No. Ang nangingiral dito, yung excitement sa social media. Yan ang problema dyan eh. That's the problem here. So, marami pong... Gustong mag-ano dyan. kating-kate. Sa... yung mga iba, walang ilalagay sa kanilang mga Facebook, yan ang kanilang idagay. Naging social media, siya. Yan ang problema dyan. Tapos na dapat yan. That's it. And I don't know if it's helping us any. Hindi nakakatulong yan. Nagkakaroon lalo ng... Tama yung sinasabi ni Paring Conrad, nakakatulong dun sa gustong kumita. Well, yun na nga eh. Kasi ang problema natin, ang walang hiyang oposisyon, tumiklop na lang. So, for politics, what do we do? Internal strife. Yung mga konting ganito, kilos sa ganito. lahat po ng bayan, halimbawa, LDP sa Japan, na isang partidong masyadong dominant, na virtually erased na ang opposition. Doon sa loob ng LDP ang bakbakan. Sila, yan, nagkakatayan. Ganyan din sa Taiwan. Ganyan din yung Uno. Ano yun sa Malaysia? Sa Malaysia. Yan, katayan sa loob. Sa loob nagkakatayan because of lack of legitimate opposition. That's it. Ganyan din po tayo rito. Now, I don't know if that's helping the president. Ewan ko kung anong pananaw nyo dyan. It's not also helping the country dahil nga... if you're helping the president, you're helping the country. Ito nga yun eh. Yun ang problema. Anyway, tapos na yan. Ito po, ang talagang issue ngayon ay yung pagkain. Pare, yun daw Administrative Order 20, hindi raw pala alam ng agriculture at saka ng iba official. Basta isinubo daw ng NEDA. NEDA raw ang nagsubo. Well, pag NEDA, inflation yun. Maaring sabihin na alam ng mga economic managers. Pero nagulat din daw yung isang cabinet member din. Part of that economic team. Yes. Ganun eh. Paano nangyayari na yung ganyang kalaking policy shift po ito? Wag tayo magkakamali. Hindi siya run of the mill order or what. Malaki implication. Lahat ng nasa agriculture. Si Leonie Montemayor, ang Samahang former Industriya. DA chief. Secretary, ang Samahang Industriya sa Agrikultura. Yung Chamber of Agriculture and Foods. Nagsalita po lahat yan. At lahat sila hindi payag. Okay? So malaki implikasyon ito sa agriculture. Pero ba't gano'n na naging proseso na parang... You are making a big thing out of it. Kayong mga lahat na lumalaban dyan sa NEDA na yan. It's just a simplification of the procedures. We are talking about non-tariff barriers. Sabi po ng SINAG, ang problema raw po ng industriya ngayon, hindi yung mga legitimate importer,
yung mga accredited importers na ayos ang kanilang ginagawa. Ang problema raw po ngayon ay yung smuggled agricultural goods. Okay? Misdeclared and undervalued. Kumbaga, yung administrative order, ang sinasabi po dyan, nasabi ng NEDA, kailangan daw matanggal yung mga balakid Non-tariff. dyan sa mga accredited importers. Ang sabi naman ng SINAG, tuloy-tuloy nga pasok ng kanila importation. Ang problema natin, yung mga pumapasok na undervalued at misdeclared. Diba? So, isang puntos yan. Actually, ang mangyayari dito ngayon, parang nangyayari sa rice tarification. Ano? Ito yung sinasabi nila na non-tariff barrier, simplification of procedures, etc. Everybody and his brother, including the smugglers, the original smugglers, will now try to cover themselves with the mantle of this particular simplification procedure. Lahat Ayun. sila. Lahat sila. Papasok. Papasok dito. Hindi, huwag na ninyo kami problemahin. Papasok kami. We will legitimate now. Yan ang problema. Ngayon, the onus will now be at the level of the Department of Agriculture and the Bureau of Customs. Why? Kasi ganito yan. Dati, yung ISP, meaning yung sanitary, etc., talagang tinitingnan yan. And sinabi na natin, I hope this will be the one that Secretary Theo Laurel will implement. Yung pinag-usapan na natin, na matagal na rin natin sinuggest. Which is, kung magbigay kayo ng import permit with the sanitary protection, etc., sana ganito ang mangyayari, mababalanse. Kasi alam mo naman yung production levels mo eh. Di ba? Kaya ka nag-i-import, kasi yan ang ng NEDA. Import tayo para yung inflation natin, medyo natin. And the prices go down. Prices go down. Pero alam mo naman yung level mo. Ibibigyan mo na importation at a level na talagang maayos. Kaya ka binibigyan ng import permit. Ngayon, yung sa import permit, para hindi makapasok doon, yung mga loko-loko, talagang dapat yun, higpitan mo na mabuti in the sense na pag hihingi ka ng import permit, dapat meron kang ganitong Kung ikaw ay mag-i-import ng baboy, dapat meron kang kasamang cold storage. Okay. At saka kung ikaw mag-i-import ka ng baboy, yung pag-i-importan mo na producer, accredited yun. Alam natin kung anong ginagawa. Pero Congressman, labag po yan sa free trade. Oo. Pagkatapos, pag magbibigay tayo ng ikaw, bayaran mo na kaagad yung charges dyan. At the same time, in 30 days or 45 days, kung gagaling... Advance? Advance mo. Advance? Yes. Ako, At saka aangal yung mga, dyan, pare, advance. Yung 30 to 45 days, kaya hindi mo nagamit yan, isauli mo yan. Nako, stricto. Hindi pwedeng itago mo. Hindi mo pwedeng tago yan. Gawin mo ang financial instrument. Oo. Okay. Nilalako mo. 8:31 ng umaga sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo, mga pare ko. Morning. Good morning. Magandang ating mga tiga-pakinig at tiga-panood. Kung saan man ho kayo, magandang umaga ho. Magandang gabi. Yan. O magandang hapon kung nasan man kayo. Yan. Inamin na po ng NEDA, sila raw ang may pakana ng administrative order na yan, na inutusan ng Department of Agriculture na bawasan daw ang mga tawag nito, non-tariff barriers. Okay. Pero special mention dyan ang sugar. Sabi po nila, ang nag-approve daw niyan ay rekomendasyon daw yan ng Interagency Committee on Tariff-Related Matters. Okay? Oo. Yan pong committee na yan is under the NEDA. Okay? Ano daw po yan? Kasama yan sa
Ano, alam mo, hula mo. Strategic trade policies. Yes. Wow, lalim. Isa daw pong kinoconsider pa nila ay tanggalin na yung MAV. Minimum Access Volume. Ano ba yung MAV? Yan ang... Yung pong under the World Trade Trade Organization, may commitment ng Philippines na we will allow a certain volume of importation ng agricultural products. Kasi nung pinag-uusapan niyan WTO, ang concern ng mga bayang kamukha ng Philippines that see themselves as agricultural countries, babahain sila ng agricultural. Yayariin sila. Mababahain sila ng agricultural goods and therefore mamamatay yung mga local agriculture. Yung agricultural sector mismo will really Yan na nga nangyayari ngayon. Okay? So yung MAV na yun, yun lang yung kumbaga safety. Ngayon po, gusto nila tanggalin na rin yan. Malaking problema yan. So para daw po everybody can just import, para naman daw ma-beef up ang domestic supply ng pagkain. Ang question dyan, okay, babahain tayo na imported food. Ganito nga din ang gusto nung administrative order. Ang sinasabi ngayon ni Leonie Montemayor, okay, darating ang imported, bababa presyo. Walang guarantee, sabi niya. Kasi nakita na raw natin. We've been there before eh. Yan po sabi. Ayan, Hindi na ba tayo nadala? Ganyan na. ganyan na yung ginawa natin dati. Di ba, inano na nga, the best example, kung experimental man yun, na hindi na naging experimental dahil tuloy-tuloy, yung pork imports. Yeah, At saka binaba yung ng chicken. binaba. Itinaas ang MAB, binaba ang tariff, chicken and pork. Yan. And then, of course, rice. Rice. Rice, yan. Yun na nga, nag-tarification sa rice. O everybody can import. Yun. Tinanggal na lahat ng barriers. Bumababa. Yan. Alam Ang mo na- baboy, bumababa. Ayan. Chicken, ganun. Tinanong po ang agriculture tungkol dito sa mga issue na to. Hindi po sila declined comment daw. Pag-aaralan nila. Ayan. Oo. Parang, Sabi ni... ang balita ko nga paring Conrad. Anong ba pag-aaral? Parang, Oo. balita lang naman ito. Walang ano. Ito'y balita lang. Para sabi daw ng mga tiga-agriculture, di kayo na lang. Kayo na lang. Kayo na lang. Sabi ni Leonie Montemayor, si Leonie po dating Department Department of Agriculture Secretariat. Secretariat. Ito daw nangyari ito, lalong hihina ang local agriculture. Ang hindi niya daw, ang pinagtataka niya, wala namang konsultasyon yan. Yung move na yan. Ang Department of Agriculture daw, taliwas ang kanilang posisyon dito. Dun sa mga economic manager. Versus Hindi, versus kasi neta. dati na po, yung mga economic managers, purong importation lagi ang kanilang sagot. Sa inflation. Inflation. Yan ang palagi nila sinasabi. Tatakutin Ang nila po. sinasabi ng mga local producers, okay. Kung makakatulong yan sa inflation, well and good. Based on history, sabi nga ni Jonat, we've been there, done that. Wala namang Sa bumaba, rice tsaka sa bagkos, pork. tumaas pa. There's no significant... Ngayon, wala naman nangyari, hindi naman natulungan ng consumers. Pinatay pa yung mga local producers. Okay? Yan ang nangyayari dyan. Okay. Ang dapat daw pong gawin, suportahan ng gusto yan local production. How do you do that? Number one, yung DA daw, bigyan na sapat na budget. Bakit nga ba tinitipid natin yung DA? Hindi, tumaas ang DA. Kaya lang, hindi taas na kailangan na makadagdag sa Production. At saka yung sinabi, very telling yung sinabi ni Danny Fausto kahapon. Ano? Yung tungkol nga sa paggamit ng field guarantee. Kasi nga, financing ay isa sa malaking problema ng ating mga farmers. Because Wala silang punan. please understand, the farming sector, bibihira naman ang asyenda or malalaking tracts of land eh. Bibihira yun. Bira. Yung mga yun, kaya nilang kumuha ng financing on their own. Halimbawa, yung mga pineapple, mga banana growers, kaya nila yan. But there are also other
most of our producers are medium or small scale Halimbawa sa producers. baboy, Bukid, 80% backyard. 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 Saan kukuha ng financing yun? Yun, Hindi, tiis. yun sinasabi ko. Bukid, yung mga magsasakang yung mga chicken naman, may mga malalaking chicken producers, kaya lang, binabaha tayo ng mga imported. Yan. Kaya yung mga local po na, halimbawa, yung mga hatchery, Yan. nagkakal na sila ng inahin. Kasi walang bibili. Dahil kakain yung inahin na yon, hindi naman mabebenta yung produkto nila, lugi paano sila. yan? Lugi. So ginawa, pinagkakal na lang yung inahin. Ayan, yan. Yan ang- Bumabaha daw po ng imported. Okay? Yan ang din na sinasabi ni Montemayor. Imbes na bumaba po ang presyo, babahain tayo ng smuggled agriculture product. Baka hindi na nga smuggle to dahil babalutan Hindi na nila pare. Yung smuggling, ang iniiwasan niya, hindi po yung mga non-tariff barriers. Hindi. Kaya-kaya nila yun eh. Okay? Eto mga smuggler, ang iniiwasan nito po, yung VAT. Yung bayad doon. Yung 12% VAT. So, nawawala So, maski anong gawin mo sa non-tariff barriers, mag-i-smuggle pa rin because of the VAT. So, yan po, enforcement problem yan. Customs yan, saka police. Enforcement problem. Kasi nga, ewan ko, bakit naging ganyan ang trend? Kasi ang ating policy towards importation, kapag nasa importation business ka, syempre, gusto mong makabawas ng cost. How do you do that? You avoid the VAT. Smuggling ka Smuggling ngayon. na yun. Maliwanag. Ito pa, yung tungkol dyan sa importation na yan. We are about to also degrade our coconut industry dahil dito sa pagpasok ng mga palm oil. Yan. Mo ba number 2 na lang tayo sa coconut? Yung ating yung coconut oil mills natin, di ba ganon na nga natin? Ginawang palm na eh. Palm oil na pinoprocess Imbis doon. na iayos natin yung coconut industry natin, ito na, pinapasok natin itong mga ito. Meron po sinasabi, ito naman si Raul Montemayor, nasa FFF dito Federation of Free Farmers. Sabi niya, ang focus ng gobyerno, padaliin ang importation. Dahil nga doon sa inflation busters. Yun na nga. The economic yan managers, yan. they feel this is the best way to manage the yung inflation. presyo. At mula't-mula po, ganyan na solusyon na hindi naman natin nakikita Yung na talaga- merong effect. Oh. Bakit daw hindi tignan din yung mga barriers sa domestic trade? Yes. Halimbawa, yung mga pagkain galing ng Mindanao, para makarating dito sa Luzon, nako, katakot-takot na gastos siya. That takes time naman, yung infrastructure at saka logistics to address that. Look, the other side... When do we start? They're starting already, di ba? Really? Pero it takes time. I was about to say, I'm just taking the other side of the coin para sa economic managers. Okay. natin. Aside from helping manage inflation, yung ganyang administrative order, it also, the other school of thought, ay pilitin ng ating mga magsasaka, yung agricultural sector, to be competitive. By killing them. Now, yung support, substitute with cuddle. Gusto mo bang i-cuddle sila? Hindi nga cuddling eh. Cuddle lang ginagawa. Ang nangyayari daw, pinapatay mo eh. Kasi nga, halimbawa, yung smuggling na Hindi yan, sila matututo maging competitive sa talaga. kaya naman mag-compete eh. Oo. Wag lang smuggle. Yung legitimate importation daw, ito yung kausap ko sa mga manok, mga magmamanok. Walang Legitimate wala silang importation. problema doon. At saka sila, mano a mano. Kaya daw nila yan. Kasi ang layo na pinagagalingan niya, pare, ang mahal ng logistics ngayon. Okay? Pero yung matipid mo yung 12% VAT, Malaking bagay yun. pare, yun na nga yung tubo mo eh. Kung ikaw eh. So, hindi yun ang because of the policy, yung bias towards importation ng ating gobyerno, nangangamatay na yung mga lokal. Okay? Nagkakandalugi. Meron nga isang lugi, 40,000 heads. Nilibing nila. Ako?
kasi gastos na yun, pakakainin mo yun eh. Wala ka namang kasiguruhan. Tapos hindi mo naman mabebenta. Ang ginawa nila, nilibing nila. Si Bald, ang paring Marlin na nga, naghasa na lang ng gulok. Hindi dapat muna bago ano yun yan. To get the other side ng mga farmers. Hindi, mukhang ano daw, Sector. cloak with other intentions. Patay. Yeah. Nag-consultation na nga ngayon, sabi ng Department of Agriculture, we decline any kind of comment. Specific po yung sa sugar dito sa administrative order. matindi. Yung iba mga generic. Pero sa sugar, kailangan may bagong guidelines ang SRA para sa mga industrial users na sugar. Specified yun sa administrative order, pare. Ganon? Sabi ng administrative order, hoy, Sugar Regulatory Administration. Dapat sila mag-a-approve ng mga... Gumawa ka ng bagong guidelines Tanggalin mo lahat yung... para direct importation ng mga industrial users Inutusan pa. ng sugar. Yan, bagong guidelines. So, parang, binalot muna. Kumbaga, may gift wrapping bago ginawa yung sa sugar. Isa pong napapansin nila yan. Okay? Trade and industry. Meron din daw, papel dito. Yung mga registration documents ng mga traders, gaangan nyo na lang daw. Nagre-register ba sa DTI? Mga smugglers? Ang mga smugglers? Huwag Pero masyadong may mga pangalan strictuhan. Requirements yan eh. May mga pangalan sila, SEC. Ganun. Yun lang. Iskamin lang naman nila yun. Hindi, sa DTI din daw eh. Kailangan processing time of application. Hindi nagagalaw yun. Licensed traders for submission of registration requirements. Dalian daw yan. So, we will become a trading nation. Ano mangyayari kaya doon sa 24% of the workforce na nasa agriculture? Kargador ng mga imported goods. Kasi may argument, 10% lang naman yung agriculture sa economy GDP. natin. GDP. Oo nga, pero 24% ng workforce natin, nasa agriculture. Kaya mahihirap sila. Okay? But hindi, yung ibang bayan, ba't hindi tayo natuto sa Vietnam? Thailand, even China, yan muna ang pinalakas nila, food production. Agriculture sector. Food production, bago po ang lahat. So, saan tayo pupunta Pwede silang dito? pumasok sa real estate industry para silang... Kumita. Hindi, para silang trabador ang gagawa ng mga construction. Trabahador na construction. So, hindi na lang tayo kakain dahil lahat ng agriculture pupunta na sa construction. Kaya nga ni Governor Migs, not all farmers want their children to become farmers in the future. Di okay lang. Yung mga ibang walang trabaho, gusto maging farmers. So, may papalit at papalit sa kanila. Magtatrabaho sa farm kasi nandun sila. Hindi mo sila makakuha ng wala naman sila ibang opportunities. Kaya, so yung mga farmers na yon, kung gano'n na argument ni Governor Migs, Call center. bakit hanggang ngayon 24% na ating workforce nasa agriculture pa rin? Kung ang contention niya, umaalis na sa agriculture ang mga workers. Hindi naman pwedeng maging... Bakit 24% pa rin ng workers nasa agriculture? From agriculture, hindi naman pwedeng maging BPO kagad yun. May training May pa yun training. lahat. Napaka-convenient ng argument na yun eh. Ibig sabihin, pag kumikita ka sa real estate, na mga maiisip mo. na argument. Ayaw na nga ng mga farmers. Hindi mo Ayaw na nga ng mga farmers sa farming eh. Kaya gawin na natin real estate yung mga farm na ito. farms. Gawin nating township. What a convenient. Para lang sa... Kasi ang real estate... Nagtatanong ka nga, paano yung mga farmers natin? That was yung isang paano na nga? 24% nasa agriculture pa rin eh. yung mga fishermen, yun din, no? Kagaya niyan, in order for your Livestock. for your townships to be very, very convenient and profitable, ayusin mo yung traffic papunta doon. Ayusin mo yun. Okay. Saan mo dadalhin ngayon yung mga tatanggalin mo na drivers from the streets? Yan. What particular... Konektado, no? Konektado yan.
What particular job? Bawat policy kasi meron naman talagang tatamaan. Tatamaan. Ang maganda sa policy, kung yung mga tatamaan na yun, may safety nets. At saka nakonsulta mo sila. Nakausap mo na mabuti. So itong policy po na to na tatanggalin daw ang barriers to importation, may tatamaan dyan sigurado. Ang problema nung mga nandyan nasa agriculture, dati na silang may tama. Ito lalo pa. Tapos ngayon tatamaan pa uli. Kaya hindi po ang mga reaksyon ng nasa agriculture sector. Parang sinasabing biglang-bigla naman niya, wala consultation. Bigla na lang... Bumungad na lang no? Ha? Bumungad na lang bigla At least yung safety, yung safety, yung ISP, yung import permit, importante yun maski sa smuggler Kasi ang mangyayari doon... Hindi, pero naiiwasan din daw nila yun, parang Jonah. Well, naiiwasan nila, pero the better for them na mas mamadali. Alam mo kung bakit? Kasi yun ang kanilang pang sa customs Boss, meron na ako nito. Hatiin na lang natin yung yung tariff. Yung tariff. Tayo. Ito na ako Ang bilis. Meron ako. Mahal din daw yung import permit na yun Kaya nga wawalain na nila yan. Para hindi... Mabilis yan mo. Bilisan mo pagbibigay ng import permit. Ibig mo sabihin, we're tolerating smuggling? Ano pa nga? Ganun na ba ang policy natin ngayon? Di ba ganun na nangyayari ngayon? We just close our eyes? Hindi, kasi meron akong import permit. Ngayon, ang iniiwasan ko yung 12% na babayaran. Tsaka yung tariff, 10%. At saka yung tariff, 10%. 15% sa baboy. So, meron, ganun, di ba? 10, 15, 20. Ilagay mo na 20%. Boss, meron na. 10% na lang. Yung ating mga customs people naman, dapat, hindi po pwede yan. Hindi po makakatulong sa bansa natin yan, sa pagbababa ng presyo, na sa merkado. Ganyan ba sila magsalita? Ganyan sila magsalita. Mamalengke rin ang misis ko mamayang bukas ng umaga dyan. Hindi po pwede yun. Pasensyahan ulit po. Ganyan ba sila magsalita? Hindi, yun dapat. Bakit? Yun lang dapat, yun lang dapat. Because that's it. Akala ko iniiwasan nyo lang po ang takdang buwis na dapat binabayaran. Akala ko parang totoong ganun ng Ang sabi po ng NEDA, National Economic and Development Authority, yun daw pong ginawa sa RCEF, Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yun daw pong pera na yan, pwede ring gamitin sa ibang sektor at hindi lang bigas. Nako kung papayag yung mga nagtatanim ng bigas dyan. Sektor. Hindi nga... Yung RCEF kasi, ibabalik. Para sa bigas yan kasi po, ang tinamaan dyan, yung mga nagtatanim ng bigas dahil dyan sa import liberalization sa bigas. Okay? Naging malaya na po mag-import kahit sino. Pero may tariff. Yung kinikitang tariff ngayon, iniipon yan, dapat yan, tulungan ngayon yung mga nagtatanim ng bigas para maging competitive. Para maging competitive sila in the long term. Ang sabi ni Balisacan, hindi na sa bigas. Ibigay na rin yan sa iba. Hindi nga ninyo natulungan yung mga nasa rice na maging competitive. Tapos ngayon, tatanggalin nyo pa. Gagamitin nyo pa part of it to some other purposes. Kaya nga gagamitin dahil yung mga nasa bigas kumbaga hopeless na yan Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa Ngayon, wala. They don't know how to do it. They don't know how to be competitive. Yan ang workout nila. Yan ang nakakatakot ng mga Pero kailangan daw masiguro dahil dapat magamit yan sa highly productive uses. Yan. I-evaluate na raw po nila itong RCEF. Evaluating how RCEF can be used to help other sectors. Ayan. Sino kaya mga sector? Sugar? Baka importers. Sino ba sector na nangangailangan ng tulong? Sa tingin ko, buong agriculture So, meron nga nagsasabi, pabilisin na raw yung pagbigay ng subsidy sa mga fuel subsidy sa mga farmers dahil tumitira na naman ngayon ang oil price.
umaakyat na. Ang isang balita naman, sabi ng NEDA, pare, dahil ang concern nga kaya nagkaroon ng administrative order na to, ay dahil sa inflation. Pero wala naman daw sila nakikita sa inflation ngayong Abril. Bakit kayo naglabas ng ganitong administrative order? Kung walang uptick. Sinasabi lang ninyo that this is part of the inflation bastards. Kaya nyo, yan. Foresight, nagiging proactive sila up ahead. Hindi nga, ano ba which is which? Ano ba talaga? Kaya nyo, problema inflation? Sabi nyo, wala naman ngayong April. Bakit merong inflation buster? kaya nyo, kaya nyo nalililang si Presidente. Nagagamit nyo pangalan niya Dahil dito sa mga ganitong mga pag-iisip na hindi naman nakakatulong, yan ang problema dyan. Alam nyo po yung mga nagninegosyo sa mga ganyan, pagkain, hindi mga malalaking... Hindi. Ang puhunan niyan halos makikita nyo sa Eid. Isang konting ano lang. Konting problema sila. Yung magkalka ng 40,000 heads. Wala na yun. Bago makarecover yan, nako, sabihin ko sa inyo, kasi may mga kaibigan kami na nandiyan sa ganyan negosyo. Okay. Isa pa, halimbawa, kumbaga, dahil sa sobrang smuggling daw, sumobra yung smuggling, nagkaroon ng glut, hindi na ngayon mabili yung kanilang produkto. Kumakain pa rin yan. Di gastos sa feeds. Imbes na maggastos ka, katlos ka na lang, patayin mo na lang yung mga manok. O yung... baboy mo. Ganon. O kaya pabili mo at talos. Ganon ang mangyayari doon. Ngayon, yung mga, may chain yan yung ngayon sinasabi nila okay, broiler, nag-ano ka na, wala namang bibili sa'yo ng di patay mo na lang. Diba kasi, yung mga nag-iitlog, wala na yan. Hindi na yung bibili. Yung mga talagang nagpapalaki, hindi na rin bibili sa'yo. Kasi, sino bibili sa kanila doon? Yung kanilang mga produkto. Ang ang napansin nila dyan sa chicken sector, ang malakas ang importation yung mga parts, legs. Thigh, wings. Kaya naman natin gawin dito yun. Kasi mura yan doon. Sa labas. Kumbaga, palabas na yan Ayaw nila ng dark meat Kasama yan doon sa ayaw nila ng dark meat. At the same time, yun yung mga best before. Ano yung best before? Nire-repack. Yung mga, halimbawa, 3 months to go, wala na yan. Kumbaga may expiry. Expiry date. Ayan. Tapos babaguhin yung pakete para mawala yung best before. Okay. Sino ba gumagawa niyan? Ang laki niyan, ha? Malaki yan, pare. Lumaki. Sikat na sikat yan. Ni isang poultry house. Wala akong nakita dyan. yung ano niya. 9 o'clock na umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.